mga kababayan mo, sir. This is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is July 22, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Caros Store sa may Launlaan po yan, Barangay 21, Kaunlaran Village sa Caloocan City. At dadalhin po natin sa may The Beacon, Amorsolo Tower, Pio del Pilar, San Lorenzo, Makati. Diyos ko, napakamura ng pamasahe ang pupuntahan natin. Super traffic, ang layo-layo. Ano ba naman mangyayaring computation nyo? Ano pinaggagawa nyo? Ay naku, kawawa ang driver sa inyo. Talo. Ayan, so no choice tayo. Kailangan nating mag-serbisyo. Sabi ko nga, hindi lang naman to ito, pero siyempre kung lagi namang talo yung ano din naman ang kikitain natin. Serbisyo publiko, pero siyempre kailangan din may kitain din tayo. Pero talagang kung kasi talagang sobrang traffic, ang layo, ang baba ng bigay, ang baba ng presyo. Hindi ko alam bakit nagkakagano. Ano sila nagkukumpit ng ganun? Napaka-traffic. Kakain ng napakarami, mahabang oras at napakaraming gasolina. O konti ang doon. Pero sa serbisyo publiko, pa isa-isa, paminsan-minsan, no problem, serbisyo publiko tayo. Tulong natin yan. Pero kung lagi na lang ganun, ano din ang kikitain natin, di ba? Naghahanap buhay din tayo. May pamilya din tayong binubuhay. May mga umaasa din sa atin. So, dapat yung saktuhan natin. Ayos lang yan. Sa susunod, sigurado malaki na. Ayos lang yan. At kaya naman hindi tayo tumatanggi sapagkat na panindigan natin at naniniwala din naman tayo na lahat ng yan, although nag-a-arrange ay si company, nagbabato ay si company, pero sa akin ng ding minsan nakakapagano tayo, siyempre tao tayo, naghanap buhay tayo, may pamilya tayo, may umaasa sa atin, kaya siyempre naghahanap tayo ng medyo malaki at yung sapat sa pangangailangan sa araw-araw, lalo ng mga pagbayad ng bills. Siyempre ang dami din ng nating mga bayarin so tayo nag-aalala, gusto natin talaga kumita ng medyo sapat or mas madagdagan pa doon so sa sapat yung sukatan natin ng pagkasapatan pero ngayon pa man, sabi ko nga ako ay naniniwala na sa lahat po, although ang nag-a-arrange po yan ay ang company na ating kinaaniban, na ating kinaaniban, kasi ang pagkaanib, ang salitang sa anib ay hindi lang naman yan na ginagamit sa isang relihiyon ngayon, ako'y naniniwala na lahat ng yan ay talagang ipinapahintulot naman ng Diyos. So yan, pagsisilbahan natin yan siya ang nag-arrange at siya ang nagbigay upang tayo ay makapagsilbi sa taong iyon. Okay, so tayo ay ginamit para pagsilbihan sila at sila naman ang ginamit para tayo ay kumita. Ganun lang yun. Ganun talaga yung cycle ng buhay dito sa mundong ibabaw. At kanya-kanyang hindi ko palalaliman ang aking mga explanation sapagkat hindi naman din po ako nararapat at karapat dapat na magsalita ng mga bagay na yaon. Okay, so tayo ay basta importante, sabi ko nga, tayo ay magsiservisyo sa mamamayang Pilipino. Hindi tayo politiko, totoo ito, hindi po pamumulitika, sapagkat totoo naman ako sa ganitong uri ng hanap buhay ay meron po talaga, although kahit na yung sinasabi ng namimili, meron po talagang dahil sa sobrang pamimili, minsan talaga
Pero yung kukuha na rin talaga na manulugi po. Meron. Subok natin po yan. Lahat po yung nakaka-experience ng ganyan. Although hindi naman po lahat. Lahat talaga yan meron. Nakikita pa rin naman. Uunti yung kita, pero minsan talaga meron talagang talo. Pero babawi ka doon sa mga susunod. Yan talaga po sa ganitong uri ng hanap buhay. Ayan, sumagot tayo ng mga nagbabagong balita at talaga yan. So two things can be true at the same time. Yes. Gusto ng mamamayan na pumarap siya, at the same time, pinagkakatiwalaan pa nila habang hindi pa lumalabas yung ebidensya. So, yun lang yung kailangan natin ingatan. Okay. Okay, Dito sa punto naman ng iba, nakita ko kasi yung mga reaksyon ng publiko. Depende kung kanino nakaalyado. Dun sa mga ano ba role ng senator judge kasi hindi kasi di ba dapat kina-clarify lang nila yung usapan ng defense at prosecution. Kaya clarificatory Oo, questions pero- di ba? Pero kahapon po habang nasa witness stand si NBI Director Melvin Matipan, ang obserbasyon parang na cross-examine na siya nung senator judge imbis na ito yung papel ng defense panel. Tama ko, no? And I think maganda natin tignan kung ano yung past experience ng impeachment. So, ang usual na hinahalin tulad dito is yung pagtatanong ni Senator Miriam Defensor Santiago na present in both the ERAP and the Corona impeachment. So, sinasabi ko na matapang din naman si Senator Miriam bakit walang nagreklamo ng time. So, respectfully, magkaiba po yung type of questioning. No? So, ang panahon po na iyon, nag-judge po kasi si Senator Miriam. So, ang tanong po usually ng judge pag clarificatory ay kung meron lang hindi malinaw doon sa testigo or hindi malinaw doon sa testimonya. So, hindi niya goal na ipitin yung testimonya ng testigo. At trabaho po yun nung abogado ng kabilang panig, yung defense po in this case. So, yung usual po na questions around that time, no, ang tanong po is open-ended. For example, anong nangyari? Ganito ba talaga yung nangyari? Hindi po yes or no, no? Ginawa mo ba to? Yes or no? Kasi pag ganun po yung pagtatanong, yung second type na ginamit ko, yun po yung sinasabi natin na leading questions, usually pag sa defense. Parang may sinasuggest na po na tanong sa punto na iyon. So, kailangan lang po, mahalaga po na try yung pagtatanong ng judges na pasok po siya sa saklaw ng issue at na-concern lamang po siya dun sa ebidensya. Kasi pag lumabas na po doon, so, respectfully po, no, nagkaroon po ng isang senator judge a few days ago yata or kahapon na tinanong na tungkol doon sa impeachment kay President Marcos. Hindi na po related yun. No? So, bukod sa napapahaba yung trial, ang additional po na epekto na ay napapaisip tuloy yung mamamayan. Kaya ba nito maging patas na huwes? Or kaya ba niya maging patas na senador? Or meron na ba siyang ibang agenda na tinitingnan na mas malaki? So, delikado po iyon sa Senado kasi baka mawalan po ng kumpiyansa sa katabi ng Senado na desisyon nito ng paktas. Okay. Pero pwede siyang pangimasukan ng presiding officer na pag nakikita niya out of order na lumilis na sabi mo nga. Kasi ito mas mahirap pa rin tanong lang. In terms of kung pwede po ba gawin, like legally pwede po ba gawin, in theory pwede po. Kasi control po talaga ng presiding officer yung proseso. Of course, kung out of order naman mismo yung presiding officer, pwede siyang balik na rin yung Senado mismo, bumoto lang sila. Di ba? Pero, iba po yung legal nun sa political na aspeto. So, for example, in past impeachments, mas malaki po yung mayorya na hawak nung majority at the time, therefore yung presiding officers, si Senator Enrile, si Senator Pimentel, mas komportable sila to make those calls. Kasi kahit pa paano, alam nila na hindi, parang hindi polarized yung Senado as much as today. So medyo ngayon mas mahirap gawin yung ganoon na calls. And I think yung tentativeness ng Senado dito sa trial, nag-reality siya dun sa fact na hati kasi sila. Sobrang hati nila sa gitna. And therefore, mas kailan din sila. Ay, Diyos ko. Sige, okay lang. Okay lang. Pag pinignan niyo yung sa Wednesday last week, no, mukhang may desisyon na pala ng caucus pagkatapos na. Sige, buksan natin yung dokumento. Yeah, Ito po yung subpoena, no? Para Yeah, file mo kasi likod. record. Opo, parang mayroon ng desisyon, I think, to accommodate. And hindi po natin alam kung ano nangyari sa caucus. But potentially, possibly to accommodate yung
concerns ng senator judges na ayaw pagbigyan ng proseso na piyon or ayaw pagbigyan yung request, pumayag sila na sige, pag-usapan natin isang araw. So obviously may effects delays, no? Sa delays, yung mga ganun na tentativeness. And therefore, pagkakita natin yung kahalagahan ng focus na actually may mga pangangaraan yung Senado sa tradition niya na potentially pwede nilang magkaroon ng consensus. Yung proseso lang naman ito dapat siguro mas mabilis tayo. Baka mas makatulong o yung mas madalas na pagkukumpos nila. Isa. Okay, Doon kahapon, pumapasok yung Igan, yung political aspect nitong impeachment trial, attorney. sana political aspect, hindi alliance. Opo, no? Yun po, kinikilala natin na sa korte po kasi, and honestly from a scholar perspective, korte po natin, lalo na yung political report, nangyayari po isang parang negotiation. Double check po. So hindi naman po siya For abnormal. some, Sam? Pagpapayag po natin ang politika sa proseso na ito, hindi po ibig sabihin na pagpayag Bukas na yung bias na walang pakyan. And yun po yung iniiwasan natin. Hindi po natin in-expect na dahil naging senator judges at nag-rogue yung mga senators natin, ay parang magiging perfectly wala na silang political affiliation, wala na silang political alliance. Pero pag tinignan natin yung kasaysayan natin sa impeachment, may expectation tayo kahit paano na i-control nila yung tendencies na yun, lalo na pag nasa harap na sila nung nasa trial na sila. Kasi nanonood po yung buong bayan at nanghuhusgan din yung bayan doon sa Senado. Kahapon kausap namin yung past president ng Integrated Bar of the Philippines, si Atty. Guido. Sabi niya, simple lang daw ang impeachment trial. Dapat ang sagutin ng mga senator judge ay kung karapat dapat bang manatili pa sa pwesto si VP Sara Duterte. Pagka panood ko kahapon Tagalog ng hearsay. Parang ang layo yata sa dapat tumbukin. Tama po, no? And I think ito yung respectful pushback ko rin. Kasi ilang beses na rin natin narinig yung mga senador na, parang law classroom ito, or parang para ito sa benefit ng mga nag-aaral para sa bar exam, or para sa mga law students. Actually, hindi ko lahat yun related sa purpose ng impeachment. Yung purpose po niya ay litisin lamang yung opisyal kung dapat pa ba siya pagkatiwalaan sa pwesto. At kung hindi na po, ay kung tanggalin siya at disqualify siya in the future. So, maganda po yung ibang objectives na yun, magtuto lahat kung ano ibig sabihin ng hearsay, pero nagiging distractions na kasi sila at this point. Yung isa pong disappointing in the last impeachment trial ay, and hindi po natin mapipigilan, yung analysis after every trial, ang concern ay sino ang nakapuntos na abogado. Oo. Sino abogado yung successful ganun ba dapat? Parang 1-0, 1-1, nakikita ko sa social media. Ganun po ba dapat ang Opo. ating pag-appreciate nitong impeachment hearing? Dapat po hindi. Dapat po yung trabaho po ng abogado ay padaluin lamang yung ebidensya at padaluin lamang yung testimonya. So kung hindi na po tayo nakafocus dun sa testimonya at nakafocus tayo sa tagapagtalo, then nawala na po yung puto sa proseso na ito. So nakita din po natin in the last days, every time nagsisimula yung proceeding, ilang po yung araw kung saan hindi siya nagsimula sa isang manifestation ng isang senador, sa technical na objection doon sa proseso, or something na completely unrelated doon sa process. Pero pumunta po tayo lahat para lang aralin at pipiliin kung ano yung apat na articles na yun, kung napatunayan po ba yun or may diferensya. So marami pong self-restraint na kailangan on the part of yung na mga characters ko Sky po tayo, ma'am. impeachment trial. Ano ba yung sabi ng sa anak part ko? po ng media, sa part po ng Sinabi. mamamayan, importante Sinabi po po. yung Pero pushback na yun. sa ano po, nakita natin yun sila. ang rekomendado po ng Yung parang ano natin sa app po. yung mga tao kasi Skyway. Kasi grabe traffic na. Ang daming personal din na issues na hindi naman related Lagi sa naman po trial, dyan, diba? bandang Sa pwede. attorney. Opo, maganda po yung explanation. Magkano ba idadagdag ko sa ayos? Sa gola. To, ano, Na 100 kung plus, parang diba? kung pinag-expensa sa mamamayan na nanonood. Hindi ako sure Ay, pero depende sa lalabasan natin. Sige. Dapat nag-meet sila sa impeachment court na hindi sila nag-meet as Senate. And usually, ito mga personal Kasi issues nila, ginagawa siya sa privilege speech, no? Na nangyayari yun sa Session. or sa Oo. plenaryo. So parang siguro hindi makapag-inip, gusto na ilakad or ilabas siya sa lobby ngayon. I think, kung siseryoso sa amin po kasi ma'am, hindi namin tinatanong kung sino yung tinatanong namin kung sino yung nakasakay. Parang ang taas po dapat na Kasi expectation ng hindi mga ko sinabi. kanila na hindi muna kayo ang isipin nyo. Sige, para mabilis. Mamamayan, isipin nyo yung impeachable officer at yung mga issue na pinag-uusapan. Para So, isang isa oras naman din po yata late pupunta. after week of what might be a few months,
may chance pa ho na bumalik doon sa forma ng impeachment na mas nakasanayan natin at doon sa forma na yung mamamayan mismo hindi na-exclude. No? Kasi umabot na tayo sa usapin na ayaw makipag-usap sa isang... Pwede mo ba i-charge yun sa kanya? Pwede po. Pero sabihin niyo po sa kanya na may permission po kayo. Kasi baka mamaya magtaka, oh bakit ano? Para sa proseso na ito. So, di kung ganun po, sana na pumunta lang tayo sa korte at Oo, at hindi na lang i-televise, attorney, para makita ng taong bayan. Tama po. So, yun po, kailangan lang po natin alalahanin yung purpose nitong proseso na ito. No? Mag-focus dun sa issues. And kung nililihis na po tayo dito sa mga issue na ito, push back. Kasi nagre-respond naman po yung Senado natin. Nakita natin kung gaano bumilis din kahit papaano yung proseso in the last few days. No? Okay, doon sa, Hopefully faster pa. dito sa issue ng sampina nga, dito sa mga bank tax records, sabi ng depensa, fishing expedition. Gusto ko lang malaman, paano yung mga susunod pang isasampina? Dahil nasa impeachment trial na tayo na hindi nakuhang ebidensya dun sa Kamara. Pwede Dami bang na kung akusahan very, sila na dito na ni iba Sara, na sila no? nangangalap ng kaso laban kay VP Sara? Ewan lang din At po. ganun po ba talaga Kasi yun? Dapat kompleto na yung ebidensya mo. siyempre bago mahirap din tayo mapupunta magsalita yung ng ano dahil Lahat naman yan? lahat, Totoo lang. sa totoo lang, opo, sa politika, Kaya nga nila, actually yung politika, hindi ito to serve yung mga tayo sa atin. Hindi, pasabusan nila yun. totoo po yun. Yan din naman talaga yung buong Oo, katotohanan. kaya gusto lahat nilang manalo yun, lahat. Sa totoo lang naman lahat naman ng... Kaya, sino lang kay Glory, kay Nonoy, Lahat kay po yan? Estrada. Wala Di ba po yan. pagka... Politika po, ganti yan. Kung sino nakaposisyon, siyempre sila yung mayor. Oo, ganun lang. Lahat yan, pagbaba. Hindi, wala pa. Ang hindi ko lang alam nga, kung si Cory meron, si Cory na parang... Parang wala, si Parang Cory. wala lang, yun lang Oo. alam ko talaga. Wala si Cory. Si Noynoy meron din eh. Ay, yun lang no, yung sa SAP 44 yata. Yan ang bato sa kanya. Mayroon din nga. Sources at mga mining company nagtatapos sa pagmimina o hindi nagtatapos sa pagmimina ang kanilang obligasyon dahil kailangan ding ibalik ang mga puno, lupa at likas na yaman sa mga napagminahang lugar. Sa ilalim ng rehabilitasyon, muling nagtatanim ng mga endemic na klase ng puno at ibinabalik ang mga kondisyong kailangan para makabangon muli ang mga ecosystem. Inaasahang makikinabang dito ang mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng mas maayos na watershed, mas mayabong na gubat na proteksyon laban sa baha at pagguho ng lupa. This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rina Lazo. CMM Balita ngayon. Kababayan, kahahiligan ng babayan, balita at talakayan. Isang pinagpalang Miyerkules ng umaga. Kamusta kayo mga kapamilya, kaservisyo? It's July 22, 2026, Wednesday na po. Nasa gitna na ho tayo ng linggo. Kaya unat-unat na ho tayo. Marami ho mga nangyayari ngayon. At sana ho nakasakay kayo na maayos dahil kanina ho nagbigay na ng Pinaraning itong, fat niyo. advice ang Manibela na Eh, meron walang daw magagawa silang gagawing, let's say, Nasa sinasabi gitna ka nila ng ano eh. ay tigil pasada. Wala, sira, ang dami-dami nilang ano, pwede naman sila madaliin nila yan. Nangyari dyan,
Yun nga lang talaga, nasa Skyway. Impeachment trial, ha? Pero mabilis lang yan. Siyempre, for this week. Pwede mo itulak? Hindi naman di Hindi, pwede. papalitan. Ang gulong. May reserva naman yun eh. Ang tanong kung marunong magpalit. Hindi, napakarami nila. Dami-dami nilang sa pagtulungan nila yun. 10 minutes lang yun, tapos. Napakikilan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa Dami pa nilang nakasakay yung talagang running track. Yari-yari lahat yun, laki ng damage na. Kaya nga eh. Lukong driver. Hindi, gusto lang siguro ipaabot sa mga ano. Tulad yan, dito. Yan. Baka nga dun sa para Gusto niya. makakilig sila. Oo, kasi yan, pwede dyan eh. Radyo Patrol sa Istrenta Facebook. Kaso nga lang, hindi na nakaya talaga ng gulong. Hindi bumaba sila at least hindi Pwede. mahirapan, di ba? Oo, pwede sana. Yung sasakay ng talagang ano, di ba? Eh, so dami pa nila nakasakay yun. Okay, dahil marami ko tayong Kapag interesting na may subject puso? mamaya, huwag ko kayo alis dahil meron tayong Yun ang live hindi interview ko alam. sa Oo, ating maaari. DILG Secretary dito. Maaari, Sa ating polusyon na rin programa. po So alamin siguro yan. natin dahil ang SONA ho ay sa Lunes na, July 27. So syempre, hawak niya ang peace and order, hawak niya ang mga LGUs. Alamin natin ha. At syempre, bumababa ang rating ng Pangulong Marcos. Alamin natin ano ang gagawin niya mga habang. Anyway, pasok na muna natin ang ating mga Radyo Patrol reports, kaligtasan ng mga Pilipino at pagprotekta sa mga teritoryo ng bansa pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr. sa bagong AFP. Iyan ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Christian Yozores. Christian, go! Dahil pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay bagong talagang Armed Forces of the Philippines, yung Staff Commanding General Antonio Navarrete Jr., ang tapat na paglilingkod para sa kaligtasan ng mga Pilipino at pagprotekta sa bawat sulok ng pag-aaring teritoryo ng Pilipinas. Sa talumpati sa AFP Change of Command Ceremony sa Capaginaldo, muli tiniyak ng Pangulo ang buong suporta sa pagpapatuloy ng administrasyon sa pag-invest sa kapabilidad, handaan at kapakanan ng buong kalatahan. Tiniyak din ng Pangulo ang pinagpapatayang prinsipyo ng administrasyon na panatilihin ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran ng mga Pilipino sa pagtatanggol at pagdepensa ng bansa. Naabot ni Marcos ang kumpiyansa sa maging liderato ni Navarrete na papasok sa Armed Forces Midbit ang kanyang mahabang karanasan at kasarihan bilang dating Commanding General ng Philippine Army, Commander ng Western Mindanao Command at pagiging pinuno noon ng 1st and 6th Infantry Division. Umaasa ang Pangulo sa ilalim ng pangunguli ng Navarrete ay mapapanatili ang posisyon at pagsusunod ng Pilipinas sa kapayapaan, pagsunod sa international law at pagrespeto sa dignidad at profesionalismo. Pinalita ni Navarrete si General Romeo Bronner Jr. na abot na ang mandatory retirement age sa militar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMF. Maraming salamat, Christian Yozores. Meron ba tayong report? COMELEC, pinag-aaralan ang mukhay ng ombudsman na higpitan pa ang requirements sa paghahain ng COC. Alamin naman natin ang balitang yan mula kay Steve Raz. Steve, go! Dahil bukas ang Commission on Elections sa COMELEC sa mungkahi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na obligahin ang lahat ng kandidato sa halalan na magsumite ng sinumpang pahayag na wala silang conflict of interest sa pagtakbo sa publikong posisyon. Ayon si COMELEC Chairman George Aaron Garcia, pinapalipitan sa kanilang law department kung maaaring sa COC ang isang sinumpang pahayag na nagsasabing walang conflict of interest ang isang kandidato. Wala niyang problema sa nasabing mungkahi at wala rin silang nakikitang paglabag posisyon kung may matupad ito. Ipiliwanag ni Garcia na maaaring may iwasan na conflict of interest lalo na sa mga tatakbo sa Kongreso at sa mga matataas na posisyon sa gobyerno. Maratang sinabi ni Remulla na dapat qualify ang mga kandidato magbibigay ng maling informasyon sa nasabing deklarasyon. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMF. Thank you very much, Radyo Patrol, Steve Raz. Pinakahuling sitwasyon sa Commonwealth Avenue, Quezon City kung saan nagtitipon ang mga miyembro. Yung sinasabi ko kanina, itong grupong Manibela. Alamin natin ang latest mula kay Zeus Ligaspi. Zeus? Dani, mahigpit ng binabantay ng mga pulis nitong kahabaan ng Pulcoa Commonwealth Avenue kung saan nagtitipon ang mga miyembro ng grupong Manibela. Andito yung ilang mga tauhan ng QCPD at may dala silang mga riot shield na karaniwan namang inihahanda tuwing may protesta. Pero sa ngayon, tahimik, Dani, yung sitwasyon dito sa lugar at nagpapatuloy pa rin yung protesta at programa ng grupong Manibela. Kanina, sinabi sa atin ni Manibela Chairman Marval Buena na pinaghahanda na nila yung pagpunta doon sa tanggapan ng LTFRB para ihain ang petisyong
humihiling ng 2 pisong dagdag pamasahe sa jeep. Pero sa ngayon, Dani, inaabangan natin ay kung magpupunta ba dito mismo si LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II para makipagdialogo sa Manibela o yung Manibela na ang didiretso sa kanyang tanggapan. Kanina, nung nakausap natin si Manibela Chairman Marvel Buena, Dani, ang sabi niya sa atin ay desidido sila na magtungo na mismo doon sa tanggapan niya ng LTFRB para mahayain, maipasa yung kanilang petisyon. Pero ito nga, ngayon nagdadialogo yung mga miyembro ng grupong Manibela, narinig natin sa kanila, yung ilan ay may natulogan na rin na baka dito nga magtungo talaga si LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at dito na sila mismo magsagawa ng dialogo. Iyan ang inaabangan nating mangyayari ngayong umaga, Dani. Yun ang pinakahuling sitwasyon. Yes, Dani. Ito paano lang, pahabol lang. Kasi alam ko parang DOTR, inclined naman talaga magbigay na yata ng pay increase. So, ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng decision din at i-announce na rin ni LTFRB Chairman kung meron mga adjustment na sa pagtaas ng pamasahe. Pwede? Sa ngayon, Dani, wala pa tayong nakukuha ng impormasyon doon sa panig ng LTFRB kung ibibigay na nila o hindi yung napag-usapan o yung napag-uusapan niya na pisong dagdag pasahe sa jeep. Mamaya, inaabangan natin kung dito ba sa Pilcoa magtutungo yung LP ng LTFRB o yung Manibela yung magtutungo sa kanilang tanggapan at doon natin maaaring makuha yung panig ng ahensya. Okay, isa pa, alam ko kung wala mang mangyari ngayon, alam ko meron pa silang tigil protesta, yung tigil pasada bukas at meron pa silang balak sa Lunes, di ba, sa SONA? Buti nga bumaba na gasolina dahil bumaba medyo Hindi, tumataas ulit. tumataas ulit. Kasi nagkagiyara ulit eh. Hindi ulit nagkasundo eh. Pataas po eh. Ano lang naman yan eh, parang Okay, extra Zeus, thank you. pistok lang yan. Natapos na po ang pista. Ito, ang Radyo Patro. Nagumpisa ulit na nagbomba kasi ang Maraming salamat, Zeus. Ligas ang Iran sa mga Sa Iraq. hindi sa Iraq, sa mga barko na kumukuha ng langis. Paulit-ulit ng gano'n samantalang nagkasundo na sila. Yun, tinapos ni Trump ang peace talk, ang ceasefire. Ngayon, binumba na ulit ang Iran. Mula kay Roen Cueto. Kaya sumipa ulit ang presyohan. At maaaring next week baka magtaas ulit. Magtaas ulit. Kulang-kulang 100 na ulit ang diesel. Isa ba yan? Para mapasok sila dito sa PICC complex ni Tadia, nagaganap na ang kasiyan sa amin. Ang grupo ito ay ang bayan at sa panawagan ng grupo ay patalsigin at bakit hindi welcome si US Marcos Rubio na bisita sa Pilipinas. At ayun nga, dahil natulukuyan niya katulukan ng mga pulis na tayo talagang nagkakagrihan na siya nakikita mo sa mandaan nyo talagang kanina na pa sila sa may harapan napakalayo na itinulak ng mga pulis na mga release na dito. Okay. Mga ilan yung rallyista, Roen? Nakikita mo dyan? Mga ilan? Dahil mga nasa isang daang individual itong mga nakita dito sa sinagawa rally dito nga ang buong bayan karapatan at kung ano yung mga progresibong grupo, Dani. Okay, so ibig sabihin, anong oras ba naka-schedule yung ASEAN? Kasi alam ko nga na nandito ngayon si State Secretary Marco Rubio. Ayun yan, sir. May naipit, Dani, na ito mag-aay kanina. Okay. Kasi ito na ayun yan. Ayun yan, Dani. Sorry, Dani. Sige. Go, at least nakikita natin no sa video mo, pero nagkakaroon na ng komosyon dyan sa PPCC kung saan ay naka-schedule ang ASEAN Summit. Ito yung mga progressive bloc ito sabi naman, pero ang police naman ay marami-rami rin ba as you are seeing the whole situation, Roed? Kamusta naman Para nasa almost 200 yung mga motorista na nandito para piliin at saka palitin itong mga nagra-rally dito mismo sa GCP complex.
Pero ngayon, parang bumupa na naman at pilit na tinutulak ng mga pulis ito mga relista hanggang dito sa may Rojas Boulevard para hindi sila makalapit doon sa PICC Adani. Meron ba silang permit para to hold itong assembly nila? Dahil natanong natin din kanina pero ang sabi sa atin ay parang wala silang permit kaya ito ay parang surprise rally lamang. Lightning, oo. Okay, sige. At basta nakaantabay kami dito, Rowan, for any further development dyan sa kinalalagyan mo sa CCP area. Thank you. Thank you. Okay, yan ho ang ating kasamang si Rowan Cueto mula dyan sa CCP. Okay, kuha tayo ng update ulit mamaya, no? Kung ano pa yung nangyayari dyan sa ASEAN Summit sa Cultural Center of the Philippines Complex, dyan sa Maynila. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Importante din itong pag-uusapan natin. Nararamdaman nyo ho ba, pagdating ho na alas 10 ng gabi, 10:15 ng gabi, bumababa na yung pressure ng tubig ninyo. Talaga hong nakaka-alarma at nakaka-disturb itong developments lately dahil bumababa na to a very critical low ang water level dyan sa Angat Dam. Alam nyo, Angat Dam yan ang may 90% na pinanggagalingan ng ating water supply sa NCR o Metro Manila. At makakausap po natin. At aside from that, Sir Danny, ay meron din po tayong additional na tinayo sa may part ng east part po ng Laguna Lake, dito sa may Pakil, Laguna, nasa 200 million liters per day. At aside from that, Sir Danny, ay meron din po tayong mga maliliit na tinatawag po nating modular water treatment plant kung saan po ay huhugot po ng tubig dito sa may part po ng Cavite naman. So, dito po mga additional water treatment plant po na to ang tutulong po sa atin this El Nino situation. Pero itong modular na binabanggit nyo, modular water treatment facility na dagdag dito sa Laguna Lake at saka dito sa Wawa Dam, ano ba to? Operational na rin? Sa ngayon po ay may 4 po tayong modular water treatment plant at yung isa po ay nag-ooperate na po, no? At yung tatlong planta pa po ay atin pong hindi po kompleto po this year din po. End of this year po yung target po natin para ma-operate po itong mga planta po. Pero kaya nga, puro end of this year. So, ibig sabihin, between now and end of this year, medyo mahaba pa rin yung, let's say, tatahakin kung wala talagang dagdag, dyan sa Angat Dam, di ba? Pero for now, parang at least nakikita natin na huwag lang sana bumaba doon nga sa 149 meters. If ever that will reach, no, even before the year ends, at you can assure na walang water interruption o pag let's say yung pagrarasyon ng tubig sa ating mga nangyari noon. At actually sa ngayong situation po na to, Sir Danny, hindi po natin sinasara yung posibilidad po na magkaroon ng interruption kasi nga po ay matindi po yung pagbaba po ng ating level sa ating pong reserva. So, aside from nabanggit ko po kaninang mga modular water or mga bagong planta, ay request na rin po tayo sa National Water Resources Board na i-approve po yung mga standby ng mga deep wells po natin na naka-construct po dito sa may buong Metro Manila. So marami na po tayong mga 100 plus po na mga deep wells po yung ating pong kaya pong may operate po, no? At aside from that, Sir Danny, ay meron na din po tayong mga naka-preposition na po yung mga water tanks or metatic water tanks na naka-focus po, no, sa mga areas po na i-prefer po na magkaroon po ng interruption ay doon po natin ilalagay. So may mga mobile water tankers na din po tayo na naka-standby. So 65 units po dito sa may part po na Maynila Water at meron din po tayo 14 units po dito sa may part po ng Manila Water. At kami po ay nag-report na po if ever po na magkaroon po na may water interruption po sa ating mga customers. For now ba, ito, meron palang standby din na 100 deep wells, no?
Quezon City po na may matataas po na lugar sa may Sauyo. Yan po yung part po na talagang matataas po, no? So, doon po tayo magpo-concentrate po na maglagay po na o i-preposition po yung mga water tanks po natin. Yun, okay. Ako, maraming salamat sa update. Engineer, sana ho, gumanda naman ang sitwasyon ng Angat Dam para hindi na tayo umabot sa ganung sitwasyon. Thank you, Engineer, ha? Opo, maraming salamat po, Sir Danny, at magandang umaga po sa ating lahat. Okay, good morning ho. Yan ho, si Engineer Patrick Dizon ho, ha? Siya ho ang Department Manager, Water and Sewerage Management Department ng MWSS. Manggagab lang ho kami, wag ho kayong alis dahil meron pa tayong interesting guest dito sa Kabayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DCMM. Dito yun, no? Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Tulga sa madaling magpagaling, Biosec, maasahan, kaya post-traffic clinic medicine. Madaling magpagaling ng Biosec. Ingat, Unilab quality yan. Dito, ando. Biosec. If symptoms persist, consult your doctor. Ah, yung dyan sa loob, paikot. Umiikot lang tayo. Ito, no? Hatid sa inyo ng Playtime Sige. Entertainment. Born for happiness. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liberty. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po.